Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. November 4 to 9, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasukan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa ka tayo ng iyong angel number. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. It's your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami nyong spiritual awakening. Napakarami nyong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Unexpected shift. Ibig sabihin, magkakaroon talaga kayo ng awakening, no? Maaaring spiritual awakening or spiritual development to, no? Unexpected shift. Nangyari, slow down, lesson learned. Isahan natin itong yan, baka nakakita kayo ng mga ganitong number, no? Angel numbers. Slow down, you need to balance talaga, no? Kasi 0 is the beginning, kumbaga. Balance, and the 4 kasi is you. No? Balance, power, struggle, force, violence, hope, authority, ancestor, restlessness, low vibration, warning. This is a warning. You need to focus to yourself to heal, to structure, yan, no? Yan ang mga dapat mong gawin ngayon. Marami ka ngayon dapat gawin. When it comes to money, you need to make it balance, no? Save money, ganyan. Relax. Recharge, yung mga kailangan mo ngayon. Pay close attention to the people in your life, your surrounding, and your physical health. Siyempre, di ba? Kailangan mo talaga dito ng mag-relax. Or, it's time, nabigay ka rin ng time sa sarili mo. Don't freak out. It's just a warning. Warning lang naman. It's just a warning and be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Okay. Sabihin, hindi lahat is pwede mong i-share yung sarili mo sa iba. Yung mga sikreto mo, di ba? Ganyan. Kung ano man yung kinakailangan na mag-boundaries, you need to put boundaries. Hindi lahat is mag-open ka, no? Maaring in the past, maraming nangyari, no? Na hindi naging maganda sa'yo. At maaring na-judge ka nila, di ba? This is the lesson learned na talaga. We have the 999. Ano to? Culmination, result, benefit, reflection, completion. Ibig sabihin, ito na yung iyong mga achievement, there's a successful na, yan, meron ng parating na resulta sa mga ginagawa mong bagay. Pero, kailangan mo ring matutunan yung mga bagay na nangyari in the past. Take stock on your accomplishment and how you arrive at them. This is a reminder to maintain optimism and drive toward your goal. Maintain your momentum and know that power of heaven have your back. You made it and the reward goes to you. Yan, kasi iba sa inyo is, nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. Siguro na yung mga bagay-bagay na nagiging slow in the past, yan. Mga naging slow to heal, slow yung mga bagay na nakikita mo na you are worth, ganyan. And we have the 9 kasi is accomplished to. Is accomplishment, achievement, fulfillment. Also, this is a maturity. No? Kumbaga, kung meron pang mga unfinished business, kumbaga, you need to finish it, no? Sa iba sa inyo. And 0505, talaga ang daming magiging pagbabago when it comes sa iyo. No? Unexpected shift ito. Divine intervention, sudden challenges, love, pleasant surprise, gut feeling. Yan, mas more kayong magkakaroon ng instinct, yung magiging more on powerful doon na pagdating doon yan. These numbers serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. Yung mga gustong-gusto nyo talaga, your fashion, yung goal mo, it's a possible that something could rock your boat. But you end up exactly where you belong.
It could be in somebody's arms, your dream job, or abroad, etc. Yan, ito na rin yung kung kayo is gusto nyo mag-abroad, ganyan. Kung ano yung mga dream job nyo, maaring ito is makuha nyo na. Pero, sinasabi pa rin dito, di ba? We need to learn. Siguro nagkakaroon nga kayo ng awakening sa iba sa inyo at naging slow ang mga bagay-bagay. Pero ngayon is kung meron kayong mga dreams na gusto niyo makamit in your life, this is the time. No, this is a time na pwede niyo siyang makamit kasi this is a time na you need to boost your energy kasi this is kumbaga November na, 'di ba? The new moon entering Scorpio na tayo and then Mercury entered into Sagittarius, tapos Mars entering into Leo and Juno enter into Scorpio. Ibig sabihin, this is a time to boost your energy, maging very creative, ito yung the things that you want na, ang mga gusto mo. Gawin mo yung mga gusto mo dahil ito na yung unexpected shift na magaganap sa buhay mo. No, sana ko to. Kung expand mo yung, o enhance mo yung communication mo sa iba, sa sarili mo, ganyan. Yung kumbaga, show your love, show your passion, yan. Tapos, dito na yung mga kakaroon na rin iba dito ng mga good relationship, either sa iyong sarili, ganyan, sa ibang tao, or pwede rin sa romance. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Ang nakita ko dito. Pero yung, siyempre, universe kasi is never give what you want eh. Kasi universe give what you need. Diba? Kahit hindi mo pa ito hilingin, ibibigay niya ito sa'yo. In the way na, sa ibang paraan. Maaring ito is hindi mo alam. Mga unexpected to na ibibigay niya sa'yo bigla-bigla. O, yung ganda o. O, diba? The Aces. Ibig sabihin talaga, this is the time to more invest to yourself, invest to your work, invest to a project, ganyan. Ba't anak? Ikaw po ako ng anak ko. Dali lang. Yun na yun, no? Kumbaga, handito na yung magkakaroon na ng resulta. Or iba dito, baka na-receive na yung resulta na matagal nyo nang hinihintay. Adding, ito is opportunity, kung ano man to. Yan. Kasi this is the unexpected shipment or change na magaganap in your life. Tingnan natin ang energy ni Pisces. Bibi! Kung kulit talaga nito. Ano-ano na may hinahatak niya. Energy ni Pisces this week. Yung iba dito, magkakaroon lang kayo na no? Kasi, isa 3 is a Juno enter into Scorpio and Mars entering into Leo. May mga konting hindi pagkakaintindihan, mga konting conflict, no? O konting inis o irita. Yan, ang mararanasan nyo this time. Ano yan? Oh, okay. Ang energy mo, oo nga, ito mo, kasasabi ko lang. Andito ka kasi sa yung sa, itong energy mo, andito ka sa situation mo na, alam mo yung magaling kang makipag, communicate, yan, magaling kang makisama, magaling ka na, you do your things, you do your fashion, ganun. You always show excitement sa ibang tao, no? Pero dumadating yung time na ikaw yung hindi nila naiintindihan, alam mo, pero sila iniintindihan mo sila. Pinakakasamaan mo sila, ganyan. Binibigay mo you show who you are, kumbaga. Pero, sa kabila nun, hindi nila nakikita yung meron ka. Nakikita lang nila yung panglabas mo. Alam mo yun? Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun yung nakikita ko sa'yo na kahit nakasama mo yung ibang mga kasamahan mo or kaibigan mo man yan or family mo or karelasyon mo man yan, andun pa rin yung sitwasyon na you have a sadness in your heart, no? Sa nakikita ko dito. Andun pa rin yung part na
you try to make it balance yourself para sa kanila. Pero sa'yo, yun, parang may hardship akong nakikita sa'yo, may sadness ako nakita, may mga disappointment akong nakikita na nararamdaman mo, no? Yun na nakita. Parang nagkakaroon siguro hindi ko alam, siguro hindi mo lang isino-show na, hindi mo isino-show yung feelings mo na totoo sa harapan nila. Yun na nakita ko, no? Yun na magiging mo ngayon, no? Yung energy mo this time. And then, sa nakita ko rin dito, yung sa iba is, yun nga, may mga titiisin kayo mga bagay, magtitimpi kayo, and then you try to control and balancing yung mga situation nyo to your work, to your friend, sa malalapit sa puso mo, ganyan. Kahit na minsan, may disappointment, ganyan. May mga, nakakaroon ka ng regret sa kanila, ganyan. No? Tingnan natin ang iyong anong parating sa'yo. Anong parating kay Pisces? Boost mo yung energy mo ha, Pisces. Anong parating kay Pisces? Okay. Para saan? Okay, parating sa'yo is you're starting a new beginning sa sarili mo, no? Kumbaga, may mga beginning na mangyayari sa sarili mo. Maybe you're starting to trust person, ganyan. You're starting na lumabas-labas, pero andun pa rin yung part na you need to trust your intuition, no? Kasi ang nakita ko rin ito, hindi ka naman ganun, yung iba sa inyo ha, hindi naman din kayo ganun ka-show kung sino ka talaga sa nakita ko dito. Kumbaga, you have a boundaries talaga sa pakikitungo sa tao. No, depende siguro sa tao kung sino ba ko tungan mo, no? Sa nakita ko to. Para din sa'yo is, ang nakikita ko dito is, merong akong nakikita na isang situation na maaring i-move forward mo, maaring this is a person na imimit mo, no? Sa nakita ko ito. May union kasi ako nakita. May union sa isang tao. Okay. May tao dito, maaring ikaw or vice versa, may tao dito na parang nandun siya sa naghihintay siya ng tamang panahon at tamang oras. Kasi iba dito bagong tao to. Yung iba dito siguro kakilala niya na to, no? Naghihintay siya ng tamang panahon at tamang oras. Kung paano siya kung paano kanya imimit or paano kanya kakausapin or paano niya i-introduce yung sarili niya. Yun ang nakakita ko dito. Maaaring itong tao na to is kasi nasa isip ka niya actually. O vice versa tayo, nasa isipan ka niya. Iniisip ka nitong tao na to. Hindi ko lang alam kung bakit parang natatakot siya. Kinakabahan? Tingnan ko nga. Ano yan? Dating tao mo. Ibig sabihin, meron kang kakilala. Meron kang kakilala na they want a new beginning sa'yo. Gusto niya ng getting together.
Gusto niya ng union, no? Ang nakita ko dito. Pero natatakot siya. Pero sinasabi dito na, oh, they're always thinking of you eh. O baka naman ikaw to ha. They're always thinking of you. Iba rin kasi sa inyo is malihim, no? Malihim din kayo. Pero sinasabi dito, you need to be aware, no? Sa nakita ko ito. You need to trust to your intuition dito ha, more and listen to your inner voice. Sa iba naman sa inyo dito is, meron kayong pinag-iisipan, no? Hmm, mga malihim. Meron kayong pinag-iisipan na isang bagay na ibig sabihin, this is yung iba dito is the past to, no? Ibig sabihin, this is the past yung iba kasi ang nakita ko dito, you are progressing and analyzing or handle ka sa situation na nagkakaroon ka ng strategizing to make a new beginning in your life. Kumbaga, you are recovering from a difficult na situation, no? Dito, sa iba sa inyo. Maaaring nagkaroon ng isang, may lalaman ka na isang, may malalaman ka na isang, na ikaw is masasaktan. May malalaman ka daw sa malapit sa puso mo. May maaring makareceive ka ng isang balita, ang nakita ko dito, na ikakasama ng loob mo, ikaka-disappointment mo sa iba, nandun yung maaring malulungkot ka dito, ganyan, or madidepress ka, as in hindi masaya. This is an unexpected, a blow of emotion of pain. Maaring ito is sa iba is like a storm or yung maaring a conflict sa iba. Di ba sabi ko sa'yo may konting conflict o hindi pagkakaintindihan sa iba ha? Or sa iba naman is pagkalito sa taong malapit sa'yo, ganyan. Merong isang bagay na makaka-feel ka ng disappointment or sadness, ganyan. Tears, as in, ganun, hindi masaya. Heartache something, ganyan. Or emotional pain, ganyan. Dito sa tao na to. Yun ang maano mo, yun ang parating. Baka may ma-receive kang balita. Ano dapat iwasan ni Pisces? Kasi meron kang hinihintay na isang resulta dito eh. No, may hinihintay ka rin na isang resulta. Tapos, ang maano mo dito is hindi good yung vibes niya, no? Tingnan natin ang anong dapat iwasan ni Pisces. Bakit po? Okay. Ang dapat mo daw iwasan, Pisces, is yung maging masyadong emotional, no? Yung masyadong maging emotional, yung yung hindi mo maalagaan yung sarili mo, di ba? Andito rin yung kailangan mo rin kasi alagaan yung sarili mo. And sinasabi rin dito na you need to take a risk. No, may mga bagay ka na dapat i-value sa ngayon, no? Kung kayo is medyo kulang kayo sa tulog, magtutulog kayo para bumalik yung iyong energy, para you attract or magneting your positive na energy or vibes. And then, syempre, self-care, at saka, ang sabi dito, you need to create again yourself, no? Ang sinasabi dito. Tingnan ko nga. Sana hindi kayo masyadong magiging magalitin, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Ano pwede kong maano dito?
ibig sabihin, yung iba sa inyo is makakaramdam kayo ng kalungkutan or maybe pag-isip sa gabi or maaring night shift kayo, di ba? Maaari it's related sa work, maaari din ito is related sa family or a friendship, ganyan, kasama sa trabaho. Andito yung sinasabi na anong mangyari pag-uusapan? There's may getting together akong nakikita. There's a union, no? Maaaring kasama sa trabaho or kasi may nakita akong getting together either your family, either your close friend, or maybe may enjoyment, may fun, ganyan. Maaring friend or mayroong pamilya, maaring magkakaroon ng surprise parties or event, or basta union siya or getting together. May coming home ako nakikita. Hindi ko alam kung ikaw is uuwi or may darating na galing probinsya o galing ibang bansa. Ganun nakikita ko. May pabalik. May babalik. No? May babalik dito. Pero ang nakikita ko dito is more on emotions or more on sadness. Maring meron kayong mga basta makakaramdam ka ng ano eh, kasi if it is connected parang makakaramdam ka ng choto, choto ng konting sad, ganyan. Baka it's more pain pa nga di ba sa iba. Yan. Yun yung nakikita ko. Kasi nakita rin ako dito na tao na sakim, sinungaling, apart dito family o kasama sa trabaho. Yan, very hot temper, yung nakita ko. Hindi ko naman nakita na you expecting an exciting dito, pero it's more on, siguro, konting excitement, if ever na may babalik na hinihintay mo, na mahal mo sa buhay, ganyan. Pero, may kalakim siya na konting, emotional pain, no? So, ano man yun. Tingnan natin. When it comes to love, Pisces. Love isa lahat, ha? Ano pwede ko malaman dyan? Bakit ano? Okay. When it comes to a love, ibig sabihin, meron ditong, may mga biglaang nangyari, no, when it comes to a love. May mga biglaang nangyari, may mga biglaang napagod, may mga biglaang umalis, at may mga biglaang nag-start siya ng sarili niyang buhay. No, dito. Kumbaga, and then, yung situation na maaring may pag-iwan, may betrayal, no? May mga pagtataksil. O, andun naman yung situation na maaari nagkaroon ng battle, no? Dito sa sitwasyon na to. Maybe this is a relationship or family related, no? Sa iba. Ibig sabihin, the past, dito is nagkaroon siya ng conflict, no? In the past. Pero, itong situation na to is nagtapos na kasi we have the Magician and the Ace of Swords. Ibig sabihin, you're starting a new beginning in your life dito. Ako nakikita. Tingnan ko nga, hatakin ko to. Ano pwede kong malaman? Sino ba to? Ano to? Ibig sabihin nagkaroon sa iba ng third party pala. Kasi parang wala na rin akong nakitang pag-uusap dito eh. Kung kayo is magkasama dito, sa nakita ko, hindi ko makita, pero parang either hindi ganun
ka-showy, hindi ganun kayo ka-communicate to each other, or may isa dito na nagiging a little cold, no, sa inyo kung kayo is magkasama. Pero kung kayo is magkahiwalay, ang nakita ko dito is wala na rin eh. No, hindi ko na rin nakikita. Kasi parang hindi na kayo nag-uusap, or you're blocking each other, ganyan, or vice versa tayo kung sino man na nag-block sa inyo. Parang andito ka na rin sa sarili mo na you're starting a new journey in your life. You start ang beginning of your journey, ganyan. You're starting na yung buhay mo, no? To create again sa ngayon. At mas more ka na focus sa'yo ngayon. Either sa sarili mo, sa bagong work mo, sa mga bagong adventure na tatahakin mo, mga bagong ideas na iyong maiisip, mga maaaring ikaw is nag-aaral or may mga pag-aaralan ka mga bagay, no? Dito, sa nakita ko dito. Kasi it's more yourself to eh. Or vice versa tayo. Tingnan natin ang energy. Kapag magkasama kayo, nakita ko, may karelasyon, hindi ko gaano nakikita na kahit na may communication kayo, maring isa sa inyo is maring hindi niya nasasabi pa yung ibang about sa kanya, no? Dito may mga biglaang communication dito, ha. May mga biglaang makikipag-communicate sa iyo. May nakita rin kasi ako dito departure. Baka yung na may parating or ikaw ang pupunta, no? Baka may biglang mga pag-uusap. Iba dito may makikilala kayo na someone spying. May mga makikilala kayong mga bagong tao siguro dito. By internet. Ano pwede ko malaman dyan? Nagiging okay na yung mo. Thank you. Uy, the Wheel of Fortune. Congrats. It's more your happiness. Sa ngayon, sa nakita ko dito. And yun nga, you're starting to create again yourself because nandito ka na may cycle sa buhay mo na nagtapos na. Okay? Merong nag-end na at meron nang na espalto. Ganyan. Kasi it's more on happiness, success, the beginning. No, dito na yung pagbabalik ng iyong sigla. Also, there's a recovery. Ako na nakikita sa'yo. And, nandito yung para kang yung nakawala ka. No, and you're starting to take care of yourself, ganyan. To create yourself again, sa nakita ko dito. Yun ang payo naman niya sa'yo. Maganda naman yung payo kasi you are now in a new direction sa buhay niyo. Alagaan mo daw yung sarili mo, yan. Starting to create yourself din. And there's a more on happiness, material happiness, increase, yan. And then freedom. More on celebration sa iba, abundance, and enlightenment will come through sa'yo talaga. Talagang unexpected shift ito, no? Sa nakita ko dito, ito yan. Iba dito is spiritual awakening. No? And yun nga, lesson learned din, from the past. Sa nakita ko dito. Okay, good naman yung energy mo sa akin, nakita ko. Yung iba lang medyo, siguro very emotional, no? Or may mga tension pa talaga hindi nagtatatpo sa iba. Maaaring nagkukulang din kayo ng tulog, palagi ko kasi nakita siya. Tulog-tulog din pag may time, no? Kung kulang kayo sa tulog, bawi-bawi din. Para yung energy nyo is mas more yung bumalik yung inyong lakas. Ang nakikita ko rin dito is, yung iba dito is, kulang kayo ng vitamin D. Alam mo ate, pati pa ng vitamin D. No? Baka kaya siguro nakikita ko palagi na parang kulang kayo sa, o baka night shift kayo, no? Ganyan. Kulang kayo sa vitamin D, ha? Minsan pa araw-araw din kayo, ha? Siguro it's time to drink kahit na yung vitamin para makatulong lang din sa inyo, no? Dito. Arigato namasay, God bless.